Nagbabalik po ang Rise and Shine Pilipinas. Live pa rin po tayo dito sa PTV4. Aking Chinese New Year, naasahan po ang saganang handaan sa ating mga hapagkainan. Ngunit babala po ng mga eksperto, ang labis po na pagkonsumo ng mga pagkaing eto maalat ay maaaring magdulot po ng hypertension. Kaya naman, paalala sa ating mga ka-RSP, hinay-hinay lamang po sa pagkain ngayong bagong taon at upang talakayin ang tukol sa tinaguriang silent killer. Muli natin makakasama si Doc Allen Kirit, isang internal medicine adult specialist. Magandang umaga, Doc Allen. Welcome sa Rise and Shine Hello, Pilipinas. magandang umaga sa inyo lahat, sa inyo and sa ating mga tigapanood. Happy Chinese New Year! Chinese New Year, Doc Allen. Pero eto, syempre, usapang pangkalusugan tayo. Tell us more about hypertension at may mga iba't ibang uri ba ito? Okay. Kailangan natin matandaan, no? Ang hypertension ay sakit ng mga ugat natin, okay? Pag mataas ang pressure or mataas ang blood pressure natin, ito ay nagdudulot ng mga masamang epekto sa puso natin, okay? Merong apat na hypertension, na uri ng hypertension. Una, ang tinatawag natin na primary hypertension. Ibig sabihin, ito yung pangkaraniwan. Madalas natin ito makikita kung saan-saan. Hindi talaga tiyak ang sanhi nito, pero maraming risk factor, gaya ng genetics, okay? Number one yon. Or kaya yung mga pagkain, more on lifestyle, yung mga pagkain ng mga maalat na pagkain. Meron naman pangalawang uri ng hypertension, yung tinatawag natin na secondary hypertension. Ito naman yung meron talagang tiyak na dahilan. Hindi siya talaga ang primary sakit ay hypertension. Okay. Merong nagdudulot nito kung bakit siya hypertensive. Kaya tinawag siya na secondary. Merong hyperthyroidism. So, ang mangyayari doon, tibok yung puso. So, magkakaroon ng mataas na hypertension. Yun yung tinatawag natin na secondary hypertension. Pag sinabi naman natin, yung pangatlong uri ng hypertension, pag sinabi natin na hypertensive urgency, ibig sabihin, ito yung BP na more than 180 over 120. So, pag gano'n, kaya siya tinawag na urgency, ibig sabihin, kailangan natin pababain agad yung BP. Pero wala pa siyang damage sa katawan natin, no? Panimula pa lang. So, ang hypertensive emergency, ang pang-apat na uri, ito naman yung nagkakaroon na ng damage sa mga vital organs natin, gaya ng kidney, liver, saka ng utak. Okay? So, yun yung pinaka masama na uri ng hypertension. Well, iniingatan to ng mga nagkakaedad na, kagaya ko, no? Pero ito, yung tinatawag na silent killer, itong hypertension. Bakit nga ba tinawag na silent killer ito, Doc? Okay, ang hypertension, tinatawag natin na silent killer kasi nga, usually, asymptomatic or hindi natin nararamdaman ang mga problema kapag may hypertension. Halimbawa, ang isang tao naman, kung meron tayong BP na 140 over 100, hindi naman agad natin mararamdaman na meron ng mali. Usually, nagkakaroon ng complication na doon natin nalalaman na meron na palang hypertension ang pasyente. Like for example, na-stroke na yung pasyente, doon lang nila usually nalalaman na hypertensive sila. Kaya tinatawag natin na silent killer kasi sa panimulang sa panimula nito, hindi natin nararamdaman ang mga sintomas. Okay. Tama ba, Doc? Some or meron ng ibang na nagtitake na ng maintenance dahil meron ng ganito. Itong iba daw, tinitigil kapag wala nang nararamdaman. Okay lang po ba ito, Doc? Okay. Common yan, no, sa practice ko rin. Usually, ang pasyente, sasabihin nila, Doc, iniinom ko lang yung pang-BP ko o yung maintenance ko dahil dahil mataas yung BP ko, pero ini-stop ko siya kapag mababa, which is mali. Kasi kaya nga siya tinawag na maintenance medication kasi kailangan natin i-maintain for that level yung BP natin. Ngayon, kapag in-stop natin ng biglaan, mas delikado nga para sa pasyente kasi pwedeng mag-shoot up bigla yung BP na sinasanay natin na mapababa, bigla mag-shoot up, magkakaroon pa ng complications. Ayun. Kaya nga maintenance, kailangan Yes. lagi mong iinumin. Oo, yan na nga po eh. Kaya meron akong reminder sa cellphone. Nagme-maintenance ka na? Yes. Oh. Yes. Nagsimula ako last year lang nung nagpa-check up tayo. Ayan, kailangan magpa-check up, ano, Doc? Na, ano ba, Yes. paano ba makakuha? Kasi baka hindi nila alam. Ano bang recommendation mo? Okay. Sa amin, no, nire-recommend namin na magpa-check up pasyente
usually every 3 to 6 months para at least ma-monitor natin yung health natin. Lalo na, gaya nga na sinabi natin kanina, asymptomatic ito. Ibig sabihin, hindi natin nararamdaman. So kung aasa tayo ng walang konsulta, baka malate na tayo bago natin malaman. Marami pong naniniwala na genetic o mana-mana lamang yung high blood. May pag-asa pa rin po bang maiwasan ito kahit na may history yung genes o yung pamilya sa pagkakaroon ng high blood? Okay, magandang tanong yan, no? Kailangan natin maintindihan din na ang genetics ay risk factor lamang ng hypertension. Ibig sabihin, kung ang parents mo or ang magulang mo ay parehas hypertensive, hindi automatic na magkakaroon ka rin ng hypertension. Lagi rin natin tandaan na ang hypertension ay combination ng genetic factor and lifestyle. So kung alam na natin na may lahi na hypertension, yung both parents mo, so dapat mas maingat tayo na bantayan, mas pangalagaan natin yung lifestyle natin, no? So, ibig sabihin, dapat mas maging conscious tayo kung ano yung kinakain natin. So, hindi 100% na magkakaroon ka ng hypertension. Risk factor lamang. Well, speaking of lifestyle changes, ano ba yung mga dapat na gawin na mga meron ng ganito? At saka kasi iba minsan umaasa lang sa gamot eh. So, Okay. Usually, ang nire-recommend namin na lifestyle sa mga sa mga pasyente na may hypertension, no, iwasan yung mga maalat. Usually, less than 2,000 milligram na salt lang or padaliin natin isang kutsaritang asin lamang per day ang dapat mong makain. So, ibig sabihin, dapat iwasan natin yung mga processed food, mga instant noodles. Yun kasi mamatataas eh. Kaya yun yung binabawal namin. Pangalawa, i-advocate natin or i-practice natin yung DASH diet na tinatawag natin. Dietary approach to stop hypertension. Ito yung mga diet na mayaman sa fiber, mababa sa mga saturated fats, more on gulay, more on prutas, okay? Saka syempre, samahan natin ng diet and exercise. Ayan. Well, pakisabihan nga po kasi baka nanonood po yung mother ko ngayon mula sa California. Kasi ang katwiran niya, kapag meron lechon sa harapan ng sa lamesa namin, sabi niya, di bale, may maintenance naman yun eh. nga eh. Ganyan ang isang katwiran So, eh. tama ba yung katwiran na yun? Na pwede mong kainin lahat ng gusto mo basta may maintenance. Hindi naman, no? So, kailangan pa rin natin mag-ingat sa mga kinakain natin. Ang gamot, synthetic yan. So, mas maganda pa rin na mas natural tayo, no? So, alagaan natin yung pagkain natin. Kasi kahit anong gamot naman ang inumin natin, kung hindi natin sasamahan ng lifestyle, so, hindi rin magiging maganda ang resulta. Ayan. Sabi nga, ano bang gusto mo? Maintenance medicine o mag-maintain ka na lang na magandang lifestyle at magandang diet? Mukhang mas okay yun, ano? Well, panghuli na lang pong mga advice sa ating pong mga ka-RSP para maiwasan po itong hypertension na ito, Doc. Okay, para sa lahat, no, kailangan natin maintindihan na ang hypertension ay hindi naman nakakatakot kung tayo ay mag-practice ng tamang pagkain at tamang pag-ehersisyo. Okay? Maiwasan natin ang hypertension sa pamamagitan ng pag-exercise. Kahit busy tayo, dapat meron pa rin tayong time para mag-exercise. At dapat suriin natin yung mga kinakain natin. Hindi dapat lahat kinakain natin. Lahat in moderation dapat. Ayan. Ba't ako, pag nakakita ko ng mga bills ko sa bahay, parang na-high blood ka. tumataas yung BP ko. Stress. Iba ba yun? Yung stress, nakakadagdag tayo, no? din. Ganun. Oo nga eh. Well, thank you, Doc, sa libreng telemed, Doc Alan Carit. At salamat po sa pagbibigay ng mga impormasyon kaugnay po nitong hypertension. Thanks, Maraming salamat, Doc. Welcome!